natin kapag nag-go live na tayo. Okay. Ito Ayan! na. Maya Sesend maya ko. lang mag-note Saan dito na? sa... Diyan na ba Okay. tayo? Ayan na! Hello! Hello! Blessed Hello, Sunday! Oh, everyone. yes, on point tayo. I-share na natin. On Saan point, na naman? add sa page ko. Naka-live na Ayan na. sa Ayan na, page. ayan Pwede na. na siyang i-share. Ready. Good eve. Yes! Good afternoon. Good Mhm. afternoon, everyone. Are you having a blessed Sunday or a restful Sunday? Yes. Kanina po dito sa Quezon City, bumonggang buhos ng ulan. Pero malinaw na po at maliwanag na po ang skies. Totoo ba yung binaha daw? Sa Manila, yes. True lala. Wala akong alam-alam. Hanggang sa loob ng ano, sa loob Opo. ng City Hall ng Diyos Maynila. ko. Pero ba't parang Maynila lang kasi sabi nung ate ko sa Fairview. Oo Hindi nga. naman daw. Totoo. Manila, Kaya, something happened in Manila tapos sila yung pinaka, itong huli, sila yung pinaka ano, grabe. hmm, teka Tap, lang ha. sige, Sige, okay lang. share. Share lang tayo. Share lang tayo sa mga groups natin. So, may mga mag-join po sa atin. Hello po. If you're watching us, you can comment po where you're Nasaan joining kayo? us from. Yes. Nasaan kayo at bahaba sa inyo? Sana Or hindi. umulan ba sa inyo? Pwede rin naman yun. Gulat Or ako kayo kasi umulan po. sa amin. Bakit? Araw Okay. naman. Sa inyo, the entire day, hindi umulan. Makulimlim ng umaga. Mm. Pero nasa Nueva Ecija, hindi. Walang ulan, ganyan. Meron Oh. paghapon. Kasi Okay. diba kakauwi ko nga lang kagabi. Mm-mm. Oh, di ko ma-share. Ba't di ko ma-share? Alam mo ba, may ganyan minsan si Meta kasi pag marami kang sinishare, ililimit niya yung post mo. So, pag Hindi kung naman. recently nag-share ka, ganyan, limit ka niya. Hello Wala po ako sa mga sinishare eh. nag-join sa atin. Ishi. Wala akong, wala naman akong sinishare lately. Ito nga kasi, hindi, mamaya ako nang isisingit. Hello muna po sa inyo. Eme. Hi, Mami Viv. Jella! Ayan na si Mami Ayan. Jella. O, di ba sabi niya hahabol lang siya. Pero andyan siya. Very maagap. Yes. Hello sa iyo, Ingat po kayo. Moms. Nakabalik na po ba kayo ng Nueva Ecija? Yes, nakabalik na sila at nag-post na si Moms ng mga updates. Gusto kayo. Yeah. Ay, sorry. Ayan pala, sorry. Correction. Nasa Asan biyahe ba? pa daw pala sila. Ay, ganun Hello ba? po. Ingat kayo, Hi, Mami. Mami Dips. Good afternoon, Mami Ano sa Dips. view? Asaan? Di lumalabas sa'yo? Mahirap pala to na pag hindi ko yung host. Ay, ganun ba? Nag-adjust ka tuloy? Lagi nga kasi ako host. Tsaka sa mga, ayan, ayan, ayan. Hello, Mami Dims! Hello, Mami Jella! Alam mo ba, Hello, chika ni Mami Mami Ings! Dims na yung kahapon sa Autism PH na ano talk is nag-iisa, sabi niya according to her ang information ay abat from Cebu, parang only ABAT technicians na from Cebu sa ngayon Hmm. practicing sa Cebu. Ano, Yung ano yung speaker chika? kagabi. Yung speaker kagabi Ah, kasi may nag-talk about ABA practice, 'yon. Mga 6 hmm. PM pa daw ang ETA ni Mami Ako po, Jella. isang oras, ubusan ng data ito. Ingat po kayo. Hindi. Hello po, Miss Annabelle. Hello po. Good I-share evening. niyo po yung After, para kumalat. feeling ko evening na. Kasi pinatay ko Kailan? yung ilaw. Yan naman pala kasi. Good Uy, oh, sa ma'am evening. din pala siya. Ang galing naman, ma'am. Yun yung lasa siya. Hello, Mami Lee. Yung Hello, hello. nagtakahapon. Oo, Hmm. o sa ma'am din pala siya. Ang Masaya, galing. no? Ang dami-dami na talaga ng ang learning sa Autism PH group. Oo. Super. And sa community, totoo, akalain mo nasa 70, magsi-75 na if I'm not mistaken, 'di ba, Mami Dims? Parang Galing, eh. road to 75K ganyan. Sobrang Grabe. dami na, totoo, Tapos, nakaka-lurk. tapos thinking about nung una ako nag-join doon, nasa 20 something. And actually, feeling ko 10 lang. Talaga. Tapos, ang galing-galing kasi ng admin. Totoo Very, safe actually. space talaga ang community. Nung nag-join ako, kung hindi ako nagkakamali, nasa 2,000. Ay, 200 yata. Hindi ko Eh? maalala kung 200 ba yun o 2,000. Mami Dims, di ko maalala kung ano bang figure ng members that time nung nag-join ako, nung chinichika ko siya.
Pero ever Yes, since, sila di na daw Mami kaya Dims. ng powers ang approval ng post. Yun lang talaga, over 1,000 na nga talaga yung post. Tapos yung ibang parents nagme-message talaga kung may problema ba, ganyan. Pasensya na po kayo, almost 75K na po kasi tayo, so ang dami pang nagpo-post. Okay Correct. lang yun. It takes time lang. Totoo. Yan ang, Parang yan ang, hindi ko ma-imagine gawin. please bear with us, ganyan. Please Oo. bear with us na lang po ang ano. Ay, habang nag-aantay tayo ng mga natin, magjo-join pa sa atin yan. Ipa-plug ko muna po sa ating page. We're actually doing free content po like this, Awesome Minds po, where we meet awesome individuals and their awesome stories. Alam mo, dami kong learnings. Yung last na Awesome Minds ko, na from UAE pa, si Mm. Mami Pamela and si Awesome Daniel. Alam mo yun, nung iniisip ko nung una, mag-meeting pa kami, tapos sabi ko, siguro mga 1 hour, okay na to, wrap up na kami. Tapos umabot kami ng mahigit 2 hours. Sabi ko, iba talaga kapag nakasalang ka, tapos yung flow talaga nung kwentuhan. Dami niyang chika. Sobrang inspiring nung chika kasi, alam mo yun, nung nasa UAE siya, pero halos yung mga meron dito, katulad nung, di ko kung narinig mo yung best buddies, yung pinapart nila yung neurotypical child and family with a neurodivergent child. So parang nag-encourage sila ng gano'n na friendship or bonding or opportunities for families to meet. May gano'n din silang version doon. Parang sunshine buddies. Hindi ako nag Pero halos yun, tas meron, ang ganda nung espresso yourself. Oh, tapos yun na ay Oh. for parents ng neurodivergent kids to meet together and mag-express lang, mag-share ng feelings and all. Usually iyakan daw, parang ganun. Nagkakaroon ng iyakan session pag nagagalos. Pero ang ganda ng mga ideas. Espresso yourself. Over cup of coffee siguro Okay. kasi, 'di ba? Pero Ang ang ganda. initiation, I mean, ang nag-initiate ito ay parents. No, yung guest ko, yung mami, na-guest ko Mm. last. Dahil isa rin Mm-mm. siyang advocate at nagsimula siya doon sa isang Facebook group din na finorm niya. Tapos ang daming na-mobilize sa UAE. Yun yung Oo. laging ginigest si Teacher Mary Allen. I-shoutout natin siya if ever mapanood niya tayo. Teacher Mary Mm-mm. Allen. Yan, lagi Ay, siyang lagi niyang ginigest sa ginigess. Lagi siyang ginigest, yeah. Ginigest siya in person doon sa mga gatherings nung nasa UAE pa. Si Teacher Mary. Ah. Alam ko Yes. ba yun? Naisip ko alam ko. Hindi ko maiisip. Sobrang tagal na niyang wala sa UAE. Pero ang saya. Totoo, parang once you have the community na, ano na lang organizing power sa mga events. Kasi Totoo. sobrang dami mong effort, time, and resources talaga, like financial resources to do that. So, ang nice na makamit ka, parang to spark lang the idea na pwede nating Totoo. gawin Sobrang yun. naging successful talaga siya. Tapos yung aim talaga nila doon is to help yung mga Filipino families na neurodivergent kids to help and maximize yung mga support ng UAE doon. Kasi nga 'di ba isa sila sa mga nag-advance talaga sa pag-cater and pagbigay ng mga services sa kids in the spectrum. So Yeah. sa airport, sa Mm-mm. airplane nila, sa Emirates, yun, sa Emirates airline nila, ganyan. Sa mga Mm-mm. lounges and malls, may ganyan sila. So yan po, Yeah. Awesome Minds. Super exciting yung September guest. Hi, Mami Lee. Shoutout natin. Ang guest natin sa Awesome Minds. And Ah. may remaining months pa. So, September. Yung mga Pasko na natin naman. September, October, November. Kasi hindi ako Ah. nagpapa-event ng December bilang lahat ng tao ay busy. So, pahinga ko rin Tama. yun. Puro mga recap Ah. lang tayo. Hanggang November lang yung mga pa-events natin. Pero yun, Ah. super exciting po. Ang dami nyo pong aabangan pa sa remaining 3 months natin. Ganon din po yung RSLP. So, ito yung for this month. Si Teacher Jack yung RSL Peeps collab ko. Tapos nakakatuwa lang kasi na mag-look back. Yun nga, dun sa mga ganap after a year nung last na nag-collab kami together. So here, meron pa rin po tayong mga guest for September, October, and November na mga 3 rounds RSLPs, pa. yes, na magpo-provide sa atin ng very insightful and very helpful tips na kanilang Mm-mm. topic. Sabi ni Mami Dims, imagine parang kaka-Christmas party lang ng Autism PH tapos mag-organize na siya ulit. Correct! Correct, Mami Totoo. Dim. Ay, plinan ko No. na pala yan kasi parang may kausap ako na willing, yun pala, si Mami Pamela, buti na banggit mo, Mami Dims.
si Mami Pam yung last na guest ko, willing sila na mag-provide, mag-chip in din ng kahit papaano para dun sa mga giveaway. Kasi yun yung ginawa ni Mami Dimps last year. Yung Mm. nag-gather siya ng resources and support financially. Tapos, yun yung pinang-giveaway sa mga families na nag-participate and nag-join sa Christmas party ng Autism PH. Eh. And then, ayan, A-team po or yung mga iba naman na other professionals na nai-invite po natin to share with us their expertise. So, sa next Sunday naman po, isa pong registered guidance counselor yung magbibigay sa atin ng mga tips and may mga topic po siya na very interesting based on her experience. So, ipa-plug ko yan mamaya. Pero yun po yung tatlong segments that I usually make. And then, for this month, ang daming oras ni Miss Janine. I-shoutout din natin si Miss Janine. Oo, na special guest pa siya. Nirepeat namin yung ano niya. Nakakatawa din yun yung last Sunday namin. Yung nirepeat kasi nga, si Meta kasi ay dinilit yung unang collab namin. So wala talagang bahid ng kahit anong na pangyayari dun sa As naging in talk ba? niya. Oo, nung April. Di Weh. ako na-notify. So hindi, wala talaga. May parent lang na naghanap. Sabi, teacher, nasa Mm. na nga po yung recording? Tapos ako naman, syempre sabi ko, nasa page po, tapos hinanap ko, wala, hindi niya makita. Hindi ko rin makita yun. Na-delete na nga. Sad Na-delete na ni naman. Meta nang walang paalam. Walang paalam talaga. Oo. Hindi nagsabi. Grabe siya. Kaya kailangan mo talaga ng ano eh, recording on your own para kahit pa Correct. paano. Oo. Tapos ang ginagawa ko talaga, right after talaga, as much as possible, right after like nung mismong segment or the following day, pinopost ko na agad kasi makakalimutan ko pa or baka mahirapan. So ayan, join po kayo kung may questions po kayo. Ayan, please join us for next Sunday po. Last Sunday of August. Ang bilis ng ganap. Last Sunday of August na next week. Pasko Oo. na talaga ng Pilipinas. Papasok Pasko na yung na. September. Nagsimula ni Wene. Nag-start. Dinidefrost na nga daw si Mariah Carey tsaka si dinidefrost na sila dahil ilang araw na lang September na. So, alam na Oh my this. God, ang kulit. Correct, 'di ba? So, Kinako. ay, nakakatawa. Ayan na. Ikaw baka may gusto ka munang i-plug. Anong ipa-plug ko? Okay, sige. Well, ano eh, tapos na yung mga ganap ko for this year. Meron na lang ako. So, it's been, I feel like, sobrang prolific kasi ng taon na ito. Pero Wah, magsisimula ako wah, sa, paki-define ng prolific. Fruit Loops. Ewan ko, hindi ko sabihin, ang dami-daming nangyari this year. Sige, magre-recap na rin muna ako. Nag-start kasi, ano bang year to? 2025 or simula nung last nating collab? Nung last na chika natin, which is last August, kasama natin shoutout natin, Teacher Indy. Hello. Hindi, okay. Correct. Ayan, well, okay. Ito nga, kasi ang dami nga nangyari. Well, if you see, ito nga nagsimula na akong post-post ng mga event kasi nag-veer away na ako medyo sa mga online events. Simula nung na-remaster ko yung for seminar. So, inulit ko siya, ni-record ko siya ng para sa self-paced pala. And i-a-announce ko palang bukas, 25 na for a week, it's going Yeah. to be discounted yung lahat ng recorded seminar. So, sana i-take advantage nyo yung anniversary discount natin this month para Ganda. sa 4 topics ng online parent course. So, that's everyday routine, life skills, tantrums, and paano magsasalita ang anak ko. Kasi feeling ko, hindi ko na kaya ulitin tong dami ng information at this point yung mga ginawa ko noong 2023. So, paikot-ikot na lang yan. And paikot-ikot na lang na different variations yung mga discussions ko. And ever since last chikahan natin, yung mga collaboration with other organizations and other clinics, yung nangyari sa buhay ko. Kaya wala na talaga akong brain cells ngayon. So, nag-start yan nung talk sa sa General Assembly ng Philippine Association last September ba o August? Parang August Basta yung ganon. naalala ko. Oo. Feeling ko kasi, oo, August nga, early August. And then, this year, nag-start ng March, yung ugnayan at bahay-bahayan sa Play School sa Bulacan, Bulacan, Insi Play Club. Shout out kay Teacher Mima for opening this Hello. door to me
So, very nice to kasi ano talaga siya, workshop. Nasimula ako sa workshops. And then with several therapy centers talking about neurodiversity affirming practices, especially sa mga new board passers na nag-start pa lang sa therapy center, as in real life practice. So, I'm very happy to share yung learnings ko and try to influence them sa mga traditional therapy approaches na naituro sa atin ng college that seems to be not neurodiversity affirming. Yung mga ganyan, mga kung ano-ano. And then with my kapitbahay clinic, ang ugnayan at, ano ba to? Bayanihan. Talking about collaboration with other clinics. Sobrang sakto din. Pinunta sa about other therapy clinic to talk about collaborations with other therapy clinics, mga ganyan. And then the most recent was in Iloilo, yung ugnayan at kwentuhan, which is supporting life skills and narratives in older children. So every time din yan, every variation ng talk ko throughout the year, another preparation, another presentation na parang ano, sobrang tindi for me. Kaya medyo, sorry naman sa mga kumota, kumota sa brain cells. At yun nga, yung mga nag-message if you wanted to collaborate, please bigyan niyo ako ng next year na. Next year na. Next year na please. Pagpahingahin natin ng utak. Kasi Alam mo, ang kailangan, feeling ko, dapat pag ganun, meron ka ng plataform, ano. Meron ka ng parang prepared na text na opens for ganyan, open slots for 2026 na ganyan para ganun. Long-term eh, planning talaga. At alam oo nila. naman. Hmm. Hindi kasi, parang, hindi naman talaga ako open. Yun pala yun eh. Hindi pala. I mean, Hindi pala. hindi ako seeking for speaking engagement. It's just that nung inopen up nila yung, oh, ito yung gusto naming matutunan ng parent. Now, I was like, oo nga, no, gusto ko din yan. Sige na nga. Maraming ganong Oo, moments. pero exactly yun yung point ko. Since meron ka ng template nung tong tatlong to, I think for next year, if you'd think about it, may konti ka na lang i-rehash or i-tweak. Pero go na siya. Parang feeling ko it could be something na yun. Parang sila Sir Al version, wow, umiikot sa Gusto buong mo Pilipinas. yan? Hindi ko Ganyan, di ba? Hindi Oh. ko kaya. Hindi, gusto ko naman. Actually, nakausap ko na, hindi ko alam kung secret pa to, pero sige, medyo sa soft launch ko na. Next year kasi, meron na akong parang brewing collaboration with center kay Ma'am May. So, sa QC, sa The Learning Canvas. So, sa The Learning Canvas in QC, I may hold several versions of the workshop. So, next year yan, hindi ko pa napaplano totally, pero abangan kung saan tayo Totoo, dadalhin ang ating mga ang paa. galing. Sige, yun yung point ko, since you've had this different, di ba yun, yung ibang versions, parang tatlong versions yung ugnayan end. 'Di ba? O di parang iano mo na lang siya, parang yung format na yun, tapos dadalhin mo na lang siya on different places or i-offer mo na lang siya sa Oo. mga nag-i-inquire, they would be interested. Sabi Totoo din. ayan, sabi niya naging accidental public speaker ka pa. Ay, si Dave to, Sabi 'di ko, ba? Ito yung first si na nakausap ni Dale. Dave. Oo, Ay, si hi Dale Dale. pala. Okay. Dale. Hi Dale. Oo nga, accidentally. Ano yung sabi ko kasi, di ba, I'm a big fan of Law of Attraction. So, nasa journal ko lang yan. Parang gusto ko makipag-collaborate. Ganyan. Tapos, dumating. Like, hindi ko talaga, wala. Thank you, universe. Correct. 'Di ba? Ang galing ng Ayoko. pagmamanifest mo. Oo. Nakakatuwa. Lakas From natin. last year, ano bang ako siguro ang masasabi ko from last year na August na meet natin. Yung pinaka naalala ko on top of my head is yung nag-anniversary nung January with Sir Raymond Ragindin, naging host, ay, naging guest ko. Iyon. Tapos, yun, nitong May, yung formally na launch ko tong tatlong segments na to, yung ideas na yon na Awesome Minds, yung A-Team, tsaka yung RFL Pips Collab. Super, super, glad for, hindi ko alam, pag inisip ko nga, saan ko kukuha yung mga inspiration? Wala, parang sobrang, alam mo yun, spontaneous na mga kaganapan. Tapos, uy, ang ganda na yan. Natutuwa lang ako. Pero kasi, at the same time, sobrang inline sila dun sa advocacy
na nasa isip ko. Alam mo yun, parang natutuwa ako dun sa opportunity to move forward, yun nga, with this kinds of content, yung mga ginigest mo, yung mga i-share mong information, yung mga marami mo pang maaabot. Ayun. Tapos, Oo. yun yung masasabi ko ng mga highlights na parang wow, parang within, ito, mula nung last year na nag-meet tayo, ito na yung mga pinagkakaabalahan, pinagkakabisihan. Totoo. Parang nung time, di ba, parehas tayong halos kaka-start lang last year. So, parehas tayo nangangapa pa, ano bang gusto kong niche? Tapos, ano, di ba, unti-unti habang in-explore natin tong buhay na to. Ito, na set mo na yung routine mo with your platforms. Ako naman, I think, may mga naalis ako sa mga ginagawa ko Good, 'di ba? noon. Oo. Tapos nakapag-refocus tayo on something na talagang ito na yung kaya kong i-sustain. Totoo. Ganyan. Alam So, mo nga, na sobrang na-inspire ako kasi nga kung saan ka nakakalipad. Pero eto nga, may nag-aalok nga sa akin. Tapos realize ko, shucks, ang hirap ng single mom with two kids kasi hindi ang hirap iplano ng buhay dahil kailangan lagi silang kasama. Katulad yung sabi ko, kachika ko si Miss Janine. Sabi ko, Miss Janine, laging yung ganap ng buhay ko, package talaga. Kailangan yung two kids ko, tapos yung two parents ko na tutulungan ako kapag nagtatrabaho na ako. So, alam mo yun, 1 plus 4 agad ako. oo. Baka private jet ang sagot. Charot. So, sa mga kaganapan at parang kailangan, pero sabi ko nga, kaya nga ikaw din yung naiisip ko na parang nakakatuwa nga kasi bilang single ka pa sa ngayon at medyo mas madali pa talaga ideally, alam mo yun, i-plan kesa doon kapag Mm-mm. marami ka ng bitbitin at marami pang ibang responsibilities. Yun yung ano naman, parang challenge naman din doon. Kaya Totoo. natutuwa ako sa mga ganun mo. Yun lang yung naisip ko talaga kung parang coming doon sa shinare mo. Ako feeling ko, magandang, yun nga, parang i-master mo din yung tatlong yun. Kasi iba-iba sila ng topic di ba? Oo Tapos nga may eh. nasimulan ka na. So parang feeling ko, if someone, and if kaya ng powers and energy mo, it's something na, di ba, makakapunta ka sa ibang lugar, invite ka nila, and then yun yung talk mo, o di ba? Hindi na masyadong Oo. ma-effort. Kasi Oo, eto na, konti-konting sisimulan ko na kita. mamaya. Gagawin ko na, gagawa ko parang menu. Anong gusto mo? Anong topic ang gusto mo? Check-check na lang nila. Yan. Oo. Parang Tapos mga doon, package. tapos doon nagfo-fall. M. Tapos pag chinek nila yon, ay, dito ka sa ugnayan at Oo. kwentuhan. Dito ka sa, Oo. di ba? Ang bongga. Oo. Pero alam mo, nagsimula lang yan na parang, uy, rigid, ganyan, tara, simulan natin. Ugnayan lahat. Kasi nagsimula yun dun sa free na seminar ko for Autism PH, which is ugnayan sa tahanan. Oh, tinan mo, i-hook up mo yan Doon nag-start, 'di ba? Okay. Pag nilaunch mo na yung official line mo ng mga ugnayan. Ugnayan and blah 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 series officially was And, launched in Autism PH. oo. Oh, ang Tapos bongga, lagyan 'di ko ba? ng TM. What if? Oh, anyway, ay, teka lang, may tanong si Mommy Jo sa Tan, saan po makaka-avail? Nung ano po ba yan? Nung Yun recorded sa'yo. seminars? Yeah, yeah. Sa page mo, Okay. 'di ba? Meron po sa page ko naka-featured post yan. Tsaka, ipopost ko bukas. Mamaya na kaya? Yung. Sige na, Oo, bukas. mamaya na. Sige na, ito na yung i-reschedule ko na. Okay. Madali ka Schedule usap ko na. no? Okay. Ay, Madali. wait pala. Pwede pala natin sila palang tanongin yung guest natin. Baka gusto Mm. nilang chumika ng highlights nila na gustong Sure. i-share, 'di ba? Tapos babasahin natin. Ano yung highlight of your year magmula nung last year na August? Hindi natin sisimulan ng or kung ano man yung maalala nyo. Kasi katulad I-post ko yan na. ako, o i-post mo na habang Ngayon na, chumichika now. tayo. Okay, Mami Josa, ito na. Ayan. Dali ka usap po Basta niya, madaling Liza. kausap. Correct. So, katulad nga nun, yung sa akin ang naisip ko on top of my list yung anniversary tsaka nung na-launch ko siya. Pero pwede naman from last year din po yung mga remarkable highlights ninyo na gusto nyong i-share. You can freely comment in the chat box po para mabasa Mm. natin yan at ma-share natin sa madlang people. At Yes. ma-celebrate natin together bilang mga ano Correct. na tayo ngayon. As a community. Yes. Ito Correct. natin yan. Ano ba yung gagawin ko? Yung edit So, highlights post. muna yung tinatanong natin sa audience. Kasi nakasagot ka na, nakasagot na ako. So, baka gusto nilang Oo. sumagot sa Tsaka parang highlights nila. nakakatawa nga kasi itong grupo ng mga commenters natin. I feel like they've been with us through the years talaga. Kasi sobrang familiar names na. Ito si Mami Lee, si Mami Zella. Parang, ano na, ang galing kasi even though hindi natin pa ako kunyari, hindi ko pa kayo nami-meet in person, I really feel
supported and celebrated whenever you engage with me. So thank you very much sa presence nyo sa aming space online. Correct, totoo. It makes such a difference yung makikita mo nag-share, nagko-comment or nagle-like, 'di ba? Na familiar. Hi Teacher Mary Jean. Hello, thank you for joining us. Ayun na nga, Ba- at si Dalies, bago ka lang Dalies, pero I mean, sabi nga natin, nilabelan na natin, we're friends. So, Yeah. thank you for being here at see you Yes. around. Ay, also, meron akong gustong tanungin sa inyong mga nandito. Sino nga attend ng DevPed convention? Yes, Attend ka ba? magkita po. Yeah, magkita tayo. Tara, tara. Tapos gusto niyo bang magkape? Correct. Wag sa gabi. Wait lang. Isipin natin. Magmerienda or mag-dinner. Tara, G. Yes, yung Una DepEd naman ako. Convention po for the knowledge of other people po ay sa September 3 and 4 nagaganapin sa One Space Ayala, Makati. Yan po. Mm. Yan. Yeah, totoo. Ito si Mami Christine, ay si Mami Dems ko, ma-invite para maging inspirational speaker. Di ko ma-imagine since may stage fright ako ngayon na na-overcome since medyo mabenta tayo as speaker. Totoo yan. Diyos ko, mga accidental public speaker nga tayo. Kasi nga, alam mo yun, parang our passion makes us overcome a lot of things. Like, Totoo. ako, Agree ako hindi kaya ako dyan. nagpo-post. Hindi post, tapos biglang nag-open ng Facebook page si girl. 'Di ba? Ewan ko na. Alam mo yun si Mami Dim, sobrang nakakatuwa kasi bukod dyan, malapit na rin po siyang maging certified organizing committee. Napakagaling ng connections and ibang level ang Mm, pasensya niya ni Mami Dims. All born out of her advocacy, yun. totoo. Uubos na daw yung slots. Nagkakaubusan pala. Ganun karami Oh, ang tinan mo, may tao. ganun pala. Sayang. Pero, dito, di sa next year. Ito nga, alam mo, di ba 2 taon na akong nag-order ng corner? 2 taon na rin na Christmas party ng Autism PH. Alam mo, gusto ko naman sanang pumunta. Kaso hindi nagko-coincide with Christmas party ng clinic, birthday ng nanay ko. So parang, Ang hirap please, na. pwede niyo bang gawing Oo. November? Nagpaparinig, Mami Dims, Mamidems November. parang awa niyo. Ay, gusto ko sumama. Ang hirap talaga sa December kasi ang dami talaga kabi-kabilaan talaga yung mga ganap talaga. Mm-mm. Ayan, sumagot si Mm-mm. Dale. Highlight ko this year Oh, was starting to be okay with low maintenance friendships. Hindi pa perfect pero comfort. Hindi pa perfect comfort pero getting there. Ay, congrats sa'yo. At ayan, yeah. hugs and cheers sa mga low maintenance friendships. Very true. Alam Totoo. nyo, I think I mean, being okay with low maintenance friendship, ang isa sa mga important skills na kailangan nating matutunan as adults. Kasi adult with adult responsibilities talaga. Wala ka ng time for this. Alam mo, nakatawa kaya yung mga high school friends na kailangan daw 6 months in advance. Tapos pagdating nung after 6 months, magre-reschedule na naman kasi may dumating na kung ano man. Ganun. Totoo. So, pwede na yung chat-chat, Totoo. sendan ng memes, pwede na yun. Pero yeah, Mhm. eventually you'll get there talaga, Dale. Oo. Uy, wait Ano, lang ha. Sabi niya, ay binibigyan ka nila ng pag-asa kasi sabi ni Mami Dimps ay maaga mag-organize tapos parang pwede naman daw yata o binibigyan ka. Gusto mo daw October daw next. para walang kasabay. October. Christmas Oo nga. party ng in October. O, inunahan pa Oo. natin yung Halloween. Ano ka ba? Ikaw na. Pati na lang Halloween party. O, di ba? Sa October. Eme. Pakialamera, di naman tutulong sa organization. Ano pala, Ay, wait lang, ganun. bigyan natin ng background dun sa pinag-uusapan natin about low maintenance friendship. Ibigyan lang natin ng pakahulugan or for other people to have clarity kung pag tinatawag na low maintenance friendship. So, low maintenance friendship Hmm. po, ito po yung mga relationship with friends na hindi high maintenance. Oh, low maintenance, high maintenance. Hindi, ibig ko sabihin po, kasi yung mga high maintenance po, it requires more of your time, your attention, tapos kailangan laging updated, yung mga ganong bagay ba? Ako, I used to be like that. Pareho tayo, Dale. Sobrang ganyan, clingy friend, ganyan. Tapos parang pag hindi na re-reciprocate,
sorry, pag hindi Reciprocate. na-reciprocate, pag hindi na ibabalik sa'yo, you feel so bad about the relationship or even the person. Kasi parang ang taas mong magbigay eh. Sobra kang magbigay. So, ayun nga, Dale, ako din feeling ko, yun talaga, yung control ay nasa tao na ganong klase. Yung clingy or high maintenance. Parang para matutunan mo at makip mo yung mga low maintenance friendship, kailangan ikaw din, yun, parang maging wise ka kung saan mo ini-spend yung energy mo, yung time mo, yung attention mo, and ano yung binavalue mo. Dumaan din ako Mm. sa ganyan. Tapos, yun din, clingy friend din kasi talaga ako. Clingy na selective na type. Pero, with adulting and yung mga ganap sa buhay, yun yung isa kong natutunan na it doesn't mean na hindi na kayo kasing chika ng dati, hindi na kasing dalas magkita, hindi na kasing dalas ng kung ano man yung usual normal nyo before, that doesn't mean na parang wasted na or wala nang kwenta yung friendship. Yun, sa Mm. akin, parang nag-take over yung thought na marami lang talagang kanya-kanyang ganap yung iba't ibang tao. But they're still your friends. And yun nga, pag nagkita kayo, sometimes you'll feel like parang wala namang nabago. Parang ganun pa rin kayo pag nagkita-kita kayo in person. Yun po yung definition natin ng low maintenance friendship para dun sa kaalaman ng iba. Na ang Mm. point po natin is may mga ganong friendships na hindi lang laging tested ng dalas or frequency ng chikahan, ng usapan, ng kitahan, parang ganyan. Pero alam mo na they're still your friends kapag minessage mo or if you want to share something, sasagutin ka pa rin or they'll make time for you. Yeah, true. Saka ano Ayan. yung parang yung idea din na naka-distribute kasi dapat yung effort natin sa different sets of people. Hindi pwedeng ibuhos mo sa isang tao lahat. Kasi overwhelming talaga yun. So, sobrang helpful nung matutunan mo nga. Diba you have a friend for this kind of humor, for this kind of issue, yung mga ganun. So, ang ganda na hindi mo naiisip na just because hindi sila nakapag-reply one time, friendship over na, may ganyan. Totoo. O kaya Correct may one yun. time naka-offend, friendship over na. Di ba, hindi tayo nang ka-cancel ng relationships just because of one conflict or one neglect and ganun. So, parang Ah, it has to be like may understanding on our part na ganun talaga ang buhay. Ganun mm talaga ang tao Sabi ni with Mami Dims, limited resources. may iba't ibang season sa mga buhay natin. Totoo yun. Alam mo, feeling ko nga, Yes. dapat early in life, natuturo natin to din sa mga kids natin na may kumbaga people, parang halimbawa feeling ko, as early as mga 6 or 7, yung medyo nagkaka-understanding na about friends and all that, parang napapakita natin or na-encourage natin sila na yun nga, some people come and go in your life. May mga nagsistay, may mga nagka-come lang for a different season. So parang hindi mas ganun ka-heavy yung blow or parang yung Yeah. pag-wonder nila about friendships. And mas, iniisip ko kasi kung mas maaga mong na-introduce sa yung thought na yun, na yung mga tao dumadaan sa buhay mo for season and reason, parang kapag nasa 20s ka na or magda-30s ka na, medyo mas madali mo na siyang i-manage sa sarili mo kasi matagal mo na or familiar ka na dun sa concept na yun na tinuturo sa'yo na, yun nga, may mga iba-ibang taong darating sa buhay mo. And yun, you have to accept that. Some will leave, some will stay, yung mga ganong bagay ba? Totoo Truly, yun. truly. Yeah, so ano din parang nakakatuwa na napag-uusapan natin to ngayon kasi in life, hindi talaga pwedeng maging very idealistic. Especially, saka alam mo, yun yung, look, ito, building on that, sobrang yan yung mga naging theme nung mga conversation ko with some of my kids, lalo yung mga adolescent time. Kasi kunyari, yung kids ko, group of 3, yung isa ayaw na niyang mag-therapy. So, yung dalawa lagi siyang tinatanong sa akin. And it's always the conversation na, do you feel like kailangan nakikita mo siya sa session? Pwede mo naman siya i-chat eh. Yung mga ganun ba na usapan? Nakakatuwa na Mm. maituro na natin yung ability nila to actually reach out and then get a feel dun sa tao kung okay pa ba kayo. Yung mga ganang Mm. usapan ba? Correct. Ang ganda na Nakakatuwa. sabi ni Dale, kahit na aware na ako sa seasonal friends, masakit pa rin siya kapag umalis kasi tao lang ako. True naman. True, Lale. Totoo din yan. Sa true ng mga Oo. ilang daang hindi pa magkita. Kasi magkapit Grabe bahay yan. si Mami Lee tsaka Tatlo si... tong share. Tayong dalawa lang. Oo. Girls, feel ko talaga yung mga high school friends na isang
alam niyo ba yung Karatig? Iisang jeep ruta lang kami. So, technically, parang wala lang akong 5 kilometers away yan. Pero hindi pa rin nakikita. O, shout out sa inyo. Magkikita na tayo next week. Anyway, O, 'di ba? May pa ganun po tayo diyan. Pero oo. oo, pero yun nga yung parang yung naisip ko or parang yung maganda nga talaga na tinuturo natin sa mga ng early sa mga kids natin. And then tayo din, yung kakapag-reflect ka na 'di ba, yun din yung lesson mo. So far sa mga pinapanood ko din, 'di ba, yung mga content, yung Let Them Theory, bago lang yan eh. Ako ngayon, this year ko lang siya narinig. Narinig mo na ba yun? Hindi mo pa alam? Hindi. Oh, si Let Them Theory ay by this US-based women na gumawa siya ng book. Tapos sa kanya galing yung Let Oh. Them Theory na yun. Si Mel Robbins. Ang ganda ng point niya kasi parang yung sinasabi niya na kung may iniisip na masama sa'yo, let them think that way. Kung may sinasabi na iba sa'yo, let them... Ang ganda ng theory na yun. Pero parang basically, sinasabi niya, para sa akin, yung dating is, kinoconserve mo, nagsiset ka ng boundaries sa sarili mo, tapos alam mo yung sarili mo. So in essence, parang if you follow that kind of theory or thinking, makakatulong talaga siya sa'yo as a person. Kasi ikaw yung Mm-mm. nakakaalam ng katotohanan mo and yung truth ng experience mo. Tapos ako lately dun sa mga, kasi yung mga napapanood ko siya lumalabas sa feed ko yun, sila Mel Robbins, sila, ano ba, hindi ko alam kung tama yung pagbasa ko, si Gabor Matei. Yung magagaling yung mga yan, mga neuroscience based yung mga tao na yan. Mm-mm. Oo, tsaka si A Mm-mm. Diary of CEO, si Stephen Barley. Mga pinafollow natin. Pero ano mo, nakita ko nga, parang pag iniisip ko, and nire-reflect ko sa sarili ko, ano talaga, malaking bagay talaga yung pag maintindihan mo mas maliwanag, tas mai-apply mo na yung control na meron ka talaga ay sa sarili mo lang. Alam mo, yung feeling ko Mm. ako, yung stress ko Oo. sa buhay, nabawasan talaga kasi parang in everything talaga, schedules or whatever, ipaplot ko sila, pero pag may hindi umokay, let them or let go. Parang gano'n. Hindi mo control yun eh. Ang control mo lang yung ibinibigay mo sa'yo. So, kung mas mabilis ka nang mag-bounce off doon sa mga ganong mga dating na-upset sa'yo or nakakasira ng vibe mo or ng mood mo, oh, yun. Talagang very good. Very good progress and improvement. Super true. Super true yan. Parang ang laki-laking wisdom. Ako naman ng relation ko dyan yung stoicism. Na parang ano, Hmm. di ba yung parang hindi mo kailangan Yeah. mag-react sa maraming bagay? Yes. Especially kunyari sa work natin or even as parents, di ba parang kapag reactive ka, ang dami-daming resources yung kinukuha sa'yo emotionally, physically, tapos nagkakasakit ka, sa kakaka-stress mo dun sa kung ano man yung nangyari na yun. So, ang laking bagay na kinaya mo na i-hold yung inner peace even though there's chaos around you. Yung mga Totoo. ganun. So, ang laking, Totoo. I Gusto think ko ito yung sasabi ni Dale, yung inner locus of control. inilaba lang daw ang pangalan, o, 'di ba? Oo. Pero Totoo parang naman. totoo, oo, correct. Oo. Kahit yung chika mo yung stoicism, parang medyo may ganun din sila eh. Yung parang you know your truth, tapos yun nga, yung alam mo yung makakasave ng energy mo. Totoo. Tsaka din, Mm-mm. alam mo, yun, halimbawa, if someone is rude to you, yung thought na ganun, kung ano man yung kinikilos ng mga tao sa paligid mo, it's actually more parang reflective of yung ano sila. 'Di ba yung projection, yung word na yun, 'di ba? Mm-mm. So kung ikaw chill ka lang, alam mo yung truth mo, hindi ikaw talaga yung gumagawa ng issue, 'di ba? Kahit na sinasabi nila na ikaw yung may issue, eh 'di ba? At least ka doon sa'yo na hindi naman talaga sa'yo nagsimula. Kasi minsan ganun, pinoproject ng ibang tao yung issues nila sa sa'yo or sa person. Pero sila talaga yung may ganung Mm-mm. issue. Kaya din sila nagigila. Yeah. And oh Yes. my, choosing your battles talaga. Hi, I miss you. Si Mai, Ano ano ba? siya? Si Mai High school ka Narag. pa? Hi, ma. Hindi, Akala ko. college. Kabatch ko siya nung college and then na-move siya sa ibang batch later. Oh, I miss you, Mai. Hello, Yes, we thank choose you our battles. naman. At I think napunta na tayo sa segment of mental health dyan. Sa Wait, pinag-uusapan na yan. challenges muna. Ayun na nga, I-share ko ayun na. na. Ano ba yung challenges Ayan. natin? Ikaw, ano Anong bang challenges challenge? mo? May challenge ka ba? Kayo po, ano bang challenge nyo? Anong naisip Challenge. mo? Ay, ikaw, feeling ko yung Marami. saying no. Nag-down na ako sa lahat ngayon. Hindi. Kasi ano nangyayari dyan? Sige, siguro muna dun sa di ba kanina, ano yung topic natin kanina? Yung about highlights. Ang nangyayari kasi dyan, I feel like yung naging flow ng buhay ko.
Um, in general, buhay, work, life, relationships, ganyan. Yung first half of the year ko talaga is ako ay yung hustle, grind, ganyan, lang. Kasi nga, at the end of the year, nag-hiatus talaga ako. Napansin niyo ba ako last year, halos di mo na ako naramdaman November onwards. And then January, biglang bumumpa, kaya na naman yung ginawa. So, ganun yung yung circle of life ko na, kunyari ngayon, August, nagsisimula na akong mag-lilo. Kasi andun na ako sa planning stage for the next year. And recovering from this year and then planning stage for next year. So, yung naging challenge ko din talaga is, um, hindi naman sa saying no, kasi nga nagsimula na ako mag-no ulit. It's more on, given the time na nag-pause ako, nag-grow ng sobra yung iba. And then ako parang, ba't ako naiwan? Yung mga ganang Mm. feeling. Yung ganon. Pero at the same time, naisip ko naman lagi na hindi naman to karera. Diba? Sino ba may sabi na kailangan yung mauna? Raining high blooms. Yung ganon. So, yung challenge actually is more on the internal part of dealing with the burnout versus still continuing the passion and um reminding yourself nga, di ba? As I always remind parents, to take a break when you need. To rest if you must, but don't quit. Yung gano'n. Dami ko quote. Diba? Kaya ko lagi sinasabi na GLP ako eh. Kasi ganito ako. Kaya bigla ko lang nagsisingit ng mga songs and the quotes in random conversations. Anyway, so gano'n. Parang, the main challenge ko is yung recovery and the acceptance na I really had to pause. Kahit in my mind, ang dami ko pang gustong gawin. Hanggang. Kasi, within the year, I think last year nabanggit ko na to, yung about health issues and hormonal imbalances. Diagnosed kasi ako ng PCOS last year. So, yung reorganizing my life around the symptoms ako kasi hindi ako yung PCOS na ano eh, na, I mean, manageable pa, pero ako yung brain fog, sleep disturbances, ano pa, mostly yung dalawa na yun. Talagang, paano ka mag-work? Paano ka ma-regulate kung wala kang tulog? Yung mga ganyan. Mm-mm. So, mga ganun. So, I'm rebuilding my life around the idea na I have to prioritize my health and mental health. Yung ganyan. So, Ganda. yun yung main challenge. Sabi ni Mami Kaya, Dims, sorry to cut go, go, you. go, tuloy. Ang Nakalimutan ko sabi na. niya daw is challenge niya last year ay time management. Yeah, actually, isa pa yan, di ba, Mami Dims? When you're juggling so much, di ba lagi niyo naman to sinasabi sa akin eh. Talagang tinake ko na, andun pa rin ako sa content creation, plus online sessions, plus traveling SLP. Ayun, yun pa rin ako. Pero, nasa-set na natin na set aside yung isip mo for this task, yun muna. Tapos hindi na natin ipipilit pag hindi kaya for now. Di bukas ulit. The next time ulit. Mga ganon. True, Mga correct. time management issues Oo. Ako na, siguro, yeah, sorry na nakakat. go lang. Sige, tuloy mo na. Ang naisip ko kasi is, totoo naman yung sinabi mo, I can relate. Yung parang sabi mo, di ba, parang feeling mo na pag-iwanan ka kasi nag-pause ka or what. Sometimes may isip mo yung mga ganun eh, di ba? Pero tawag dito. Yun din, tsaka dito sa ganito, parang ang daming mas mataas yung pressure. Parang ganun yung feeling ko. Mas mataas yung pressure kasi nagpuput out ka ng content, tapos parang you're always trying to think about something or share something to other people, yung ganyan. Parang kailangan continuous, parang never ending, non-stop, ganyan. 24/7, parang ganun. 7-Eleven pala tayo. Pero yun nga yung naisip ko din, yung natutuwa kasi ang dami na natututunan mo rin along the way. Tapos ikaw din, you're growing as a person. Parang nung una na ako, ang pinaka-struggle ko nung unang launch ko pa lang yung page is ano yung itsura, ano yung content, ano yung itsura ng page ko. Tapos, ang hirap-hirap kasi, parang yung pinakauna talaga ha, parang I was trying to make
yung similar doon sa kung ano yung mga nauna sa atin. Parang ganun. Pero hindi talaga ako yun. Alam mo yun, ang dami kong effort and try talaga doon. Alam nila, Mami Dimps yan. Alam nila, Mm. inaiba yung mga groups ko sa UAE at mga close friends. Alam nila yung dami ng effort kong gumawa ng video. Pero hindi kasi talaga ako yung gano'n. Parang, ay, yeah, hindi talaga. Yun yung isa rin na, yung acceptance mo na saan yung niche mo, yung sinabi mo, yung niche mo, o, 'di ba? Saan Niche. yung, yeah, yung presentation ng authentic self mo. Kasi Mm. nga kapag, 'di ba, pag yun yung in-offer mo sa tao, ikaw yun, hindi ka masyadong ay tatry kong kopyahin si ganto or kopyahin sa ganyan. Yun yung mas natatanggap talaga ng tao. At saka yun yung mas Mm. natural yung dating para tuloy ganun. Kasi parang halimbawa, di ba katulad niyan, sobrang na-admire ko yung mga gumagawa ng reels and mga ganyan. Pero hindi ko talaga makita yung sarili ko sa ganun. Mas gantong type of format talaga yung natural para sa akin. So, parang alam Oo. mo yun, nung nakita ko siya na, ay, okay to, 'di ba? So, something for me and unique for, yun nga, dun sa ginagawa ko, sa page ko, 'di ba? So, parang yun yung nakapagbigay ng rest and ng clarity din sa kung paano ba siya tatakbo pa sa mga susunod. Yung isa pang natuwa ako, alam mo, kung i-share ko lang din sa ibang tao, kasi yung, kung hindi pa sila familiar or kung baka narinig lang nila, yung sustainable development and sustainable goals, yung ibig po kasing sabihin nun, sa buhay natin or sa mga bagay na ginagawa natin, ano yung hindi masyadong require ng effort sa'yo. Tapos kaya mo siyang i-keep on going and going and going and going. So alam mo Mm. nung ako nung parang nung na-conceptualize ko to, yung na-conceptualize ko yung mga yun nga yung mga segments, natutuwa ako kasi parang sabi ko, shucks, di ako mauubusan di ako mauubusan ng guest, di ako mauubusan ng topic. Kasi ang dami kong pwedeng imbitahan kung saan-saan lupalop ng mundo at ng Pilipinas, di ba? Parang nakakatuwa kasi the idea itself presented na sustainable siya. Mm. Sustainable siya, yun. Tanong na lang talaga kung kaya ng pounds. Oo. Yun nga, on that line, ang nangyari, dahil nga ako ay into, actually parang in-explore ko yata lahat. Yung photo, yung mga thread, yung reels, yung recorded webinars, yung live workshop. Parang, ang dami ko kasing gustong gawin at gusto ko siyang magawa lahat. Ganun, di ba? Ang hirap dun is, gusto ko magawa lahat sa online. Pero meron nga akong personal clients online. May personal clients ako sa face-to-face. So, I don't have that much time to actually implement all of those. So, alam mo yung parang, di ba yung sabi mo last year, yung parang naiubusan ka ng content ideas? Baliktad tayo. Kasi parang grabe overflowing yung content ideas ko. Na ba, alam mo ba, sa phone ko, meron akong gawan ng post album. Alam mo ko ilan laman? Ano? Ano? 464! Photos pa lang yun. Wala pa yung mga naka-draft na sa Canva, yung mga nasa isip ko Oo. lang. So, parang, ano ako talaga, ngayon kasi, dahil bumili ako ng mic, ang dami kong post sa TikTok. Okay, so, parents na wala pa sa TikTok, kung follow mo yung TikTok, ang dami ko nang pinopost recently. Last week lang to last week ko lang binili yung mic. Tapos talagang sa mga free time ko, video ako ng video. Tapos nag-e-enjoy ako. Yun yung mahirap doon. Tapos one time, sa isang feedback form ng live workshops, pinagsabi sa akin na parent na sabi niya, teacher, I think mas marami ka pang matutulungan kung mag-hire ka na ng social media manager. Anong thoughts mo doon? Social media manager. Ako, Naisip mo ba yon? alam mo, naisip ko and may mga encounter ako. Pero, totoo kung iniisip mo na yung expansion, kailangan mo na talaga. Oo. Pero, Oo. ano, sa ngayon kasi, sa scale at saka sa thinking ko, parang kung pwede kong i-delay ko muna. Kasi parang feeling ko, ang daming magko-crossover dyan. Yung privacy mo, una na lang. 'Di ba? Yung Mm, privacy mo for mm. other things, hindi pwedeng hindi mo yun ma-share sa social media manager mo kasi may access siya sa lahat ng messages, sa lahat ng posting and all that. Ganun ba yun? Oo, kaibigan. Kasi Wala alam. bibigyan mo siya ng access sa page mo. So, alimbawa, may nag-inquire sa'yo or may ganyan, basa niya Mm. yun. Basa niya yun lahat. Kung sabihin mo na ganito po yung, ganito yung plano ko, ito na yung ganyan, ganyan. Oh, alam na rin niya yun beforehand. Kung hindi mo siya makikip na private. Lahat talaga ng nasa page mo,
yun, magiging open book din dun sa social manager mo. Ako medyo yun yung hesitation ko. Pero kung, yun nga iniisip ko, pero kung gusto mo na talagang mag-go full blast talaga na, alam mo yun, tumaas ka talaga ng bongga-bongga scale, feeling ko, kailangan mo na nga talaga na mas matulungan ka pa sa ganong aspeto. Pero ako, Oo. medyo hesitant pa ako. Ako, kung tatanungin mo ako, kung kaya ko pa siyang i-delay sa kasalukuyan, Oo. i-delay ko muna siya. Kung ako. Oo. Ako naman, kasi ano pa to eh, mga around, hindi ko maalala, May, June pa to. So, ang naging isip ko naman is, pinag-isipan ko siya, like, nag-browse ako sa mga social media manager na people. Tapos, naisip ko, if I start, na-enjoy ko rin yung actual content creation eh. Yung gano'n. So, na-enjoy ko lahat. Si Jack na Jack of all trades talaga. Ang ganapan. So, na-enjoy ko siya. Kasi ang naisip ko, if I start paying someone to do this for me, ang magiging thinking ko na is, kailangan kong mag-earn from this. Which I Mm. don't want. Kasi kailangan I mean, nag-start to as passion project. I mean, talaga namang may mga ganun, di ba? Passion project is naging income stream siya. Ayoko siyang maging ganun, which is a privilege thinking. Ayoko siyang maging ganun kasi feeling ko mawawala yung fun out of it. Mm. Kasi mawawala din yung connection ko. Kasi pagka kumuha ko ng social manager, kailangan ko ng mas magtrabaho para mabayaran ko siya. Kailangan ko magbenta ng ginawa kong webinars para mabayaran ko siya. Yung mga ganun ba na parang, yeah, not right now. Pero I hope Pero sa more future, people, oo, mm. like, I hope yung mga, alam mo yung mga taong na, itong mga tao mga nanonood sa atin, I hope you understand, and tsaka, you've been with us through the journey. We spread the word and spread awareness through word of mouth and organic shares. So, thank you so much sa inyong lahat na nanonood ngayon, nag-share ng mga content namin, nag engage with us sa aming munting corner talaga in social media. Kasi imaginein mo yung mga inspiration like, yun nga sila Teacher K, sila Teacher Mariel, si Teacher Tina, Zamora, yung mga ganyan na, Correct. ang amazing ng nagagawa nyo, pero paano nyo ginagawa? Totoo. Ganon. Big scale na talaga. Pero and then Oo. mag-disclaimer tayo na we don't say wala tayong anything against bad about social media managers. No, wala. Wala po 'yun. Parang 'yun Mm-mm. lang yung take namin sa ngayon na nagsisimula pa lang kami. Pero yun nga yung reality ng pag nasa social media ka, you really need an effective and good social media manager to bring you out more. Alam mo 'yun? Yeah. Talagang ma-out ka niya talaga yung content mo and kung ano yung gusto mong marating, yun talaga, kailangan mo talaga. Pero super gets na Mm-mm. gets kita dun sa point mo na parang gusto mo siyang i-keep as how you envisioned it nung nag-start ka. Yung passion project mo na something for you, na lahat ng parte nun, na-enjoy mo. True Yeah. Tsaka lali. sobrang nice yung sinabi ni Dale. Sabi niya, mawawala yung passion kapag trabaho na siya. Kapalit, is ikaw gagawa lahat. Hmm. Yun talaga eh. Yun lang ang yun lang Oo. talaga yung choice mo eh. Ikaw Yung gagawa way mo. lahat, oo, di-discover mo Oo. siyang lahat sa sarili na ikaw, sariling sikap, or yun nga, mag-hire ka ng someone. All right. How Yeah. So that's about the biggest challenge. correct. Mm-mm. Ito, in line pa rin, 'di ba, dun sa pinag-uusapan natin sa mental health care, 'di ba, na mas lalo pang na put forward, lalo pang na-advocate yan. Natutuwa ako kasi sa circle natin, recently, ang dami kong nakikita nagpo-post nung nirepost ni Tuesday Vargas Mm. about, yeah, when she out herself as diagnosed with ADHD. autism, yes, and ADHD. So, maraming nagulat or parang new information yun sa karamihan. So, maraming nakarelate, ganyan. So, nakakatuwa naman yung another way of advocacy. Tapos parang recently may nakita nga akong pinost sa page niya na gagawa, parang meron siyang pa-event. Yung pa-event niya ay free for those who's interested to join dun sa mental health channeling na topic nila, ganyan. Kasi nga, Ano yun? she's yung parang mag-invite siya ng people to join in a meeting na gusto ring makapakinig about her experiences, kasi nga mental health, advocate siya eh. Mm-mm-mm-mm. So, yun, yung mga open to that, siguro mga adult with late diagnosis din, yung mga ganyan, or yung mga interested to know about her story, yun, parang may pa ganyan siyang event. Mm-mm. Sabi ni, Mm. Dale, 2 years na daw siyang off antidepressants and sana nga magtuloy-tuloy na. We're praying the same for Congratulations. you. Yes, Yeah. totoo. Yeah, Mag, true. Yeah.
Ikaw, going back to sustainability. Kaya kailangan mo talaga ng sustainable na life choices para hindi, alam mo yun, para kung sakali man, mas kaya mong hindi mag-rely dun sa antidepressants for your mental health. Hmm. Yun. correct. At saka yun din na parang iniisip ko, yun nga, again, part ng mental health yung choosing what kind of content you consume and you expose yourself to. Totoo. May kaibigan ako na parang, di ko alam kung dahil nag-post ako about something sa politics, parang doon niya na-come across yung medyo viral na issue ngayon. Tapos, yun, parang sabi niya, kaya ayaw niya din minsan na nagiging parang as much as possible, parang self-choice niya na hindi maging updated. Kasi pag makakasagap ka nga ng mga negative na balita or frustrating na balita, mabigat din yung effect sa'yo. Lalo na yun, yung recent po na viral ngayon, yung post ni Mayor Vico, ang heavy niya talaga. Ang heavy Mm-mm. nung meaning niya, ang heavy nung yung behind it, nung truth behind it. Kaya alam mo yun, parang naisip ko, ano ba yan? Tinatry ko talaga yung best ko na hindi magpo-post or hindi apolitical kapag sa page. Kasi yun yung gusto mong magrespeto sa tao eh. Pero hindi mo Ah, ah. talaga siya maalis sa pagiging tao mo na, ayun. So, doon ako sa personal na page ko nag-share, ano? Kasi nga, parang hindi sa public. Ah, Because ah. you want to respect everyone din eh. You want to be apolitical as much as possible. Pero, yun nga yung mga ganyang balita that goes around. Totoo din naman kasi talaga eh. 'Di ba? Sabi nga po nila, parang the only requirement for evil people to triumph is for good people to do nothing. Yun talaga rin eh. Kasi pag sinasabi mo na hindi ka nagsasalita or neutral ka Mm-mm. lang or passive ka lang or wala ka masyadong statement, may pinipili pa rin po tayong choice doon. Yun Ah, talaga ah. yung katotohanan doon. Iniisip mo na ayaw mo kasi makasakit ng kaibigan na ganito or what para pag naghayag ka ng views mo or whatever, ganyan. Pero the thing is, yung pag keep in silence mo, may pinipili ka na rin doon. Yeah, totoo yan. Ako, I think isa ako dun sa mga ganong tao na pinipili kong maging hindi updated kasi I feel like wala na siyang magiging ambag sa buhay ko right now. Yung gano'n. Kasi parang lagi yan eh. Kunyari, sa bahay, may nanonood na news, ganyan. Tapos, pag-uusapan. Tapos, pagsasabihin sa akin, parang, yung gagawin ko sa impormasyon na yun. Kaka-stress ko. Nakatulong ba yan sa regulation ko with my kids? Nakatulong ba yan sa pag-iisip ko for my work? Yung mga ganun na parang, yun yung nga yung parang choosing not to know so that I don't have to react or I don't have to respond. Pero yun, naka-relate ako dun sa friend mo. Yun yung Totoo. mental health care ko. Focusing on what really affects me and the kind of work that I do. Yung immediate lang. Mga Mm. ganun. Kasi may mga taong very empath, like me. Sobrang, sabi nga nung jowa ko, huwag mo i-absorb lahat. Ewan ko na, i-consume lang. Huwag na lang, huwag ko na alamin para hindi ko ma-absorb. Kasi may mga taong hindi kayang hindi i-absorb. May Totoo ganun, yan. di ba? Correct, correct. So, wag Tinan mo, na. pero yeah, pero tinan mo magkaiba tayo ng side. Katulad nun ako, hindi ko mapigilan na hindi mag-share kasi I share the sentiments na yun nga. If parang if you're not doing the talking also, parang yun nga, parang hindi siya na nagkaka-get out doon. Pero nagigets ko yung sinabi mo ha. I'm not against Mm-mm. what you just shared now. Pero Mm-mm. ako yun naman yung sa akin. Pero bilang respect nga dahil public page tayo, yun nga, I try to be apolitical or not share anything related sa politics doon sa page. Pero sa personal page ko yun. Doon na lang tayo nag-share ng mga other information. So napakalaga. Kayo po, ano po ba yung masasabi nyo, kayong mga audience natin, as something you do po for your mental health care? Kasi Mental 2025 na tayo, going 2026 na, we want the word parang mas maging normalized na siya. Mas maging part na siya na pinag-uusapan yung mental health care, 'di ba? Hindi na po yung maalis yung stigma about it na mm, pinag-uusapan siya, na topic siya, 'di ba? Kasi bawat mm. tao talaga kailangan merong level of awareness about mental health and mental health care po. Ano Yeah. pong Ano machishika nyo? bukod dun sa, ako, ever since sinimulan ko yung page, I've always been sharing about mental health, diba? Kasi it directly affects your relationship, especially with your child. Yung kung paano ka magtuturo, paano ka magre-respond sa behavior nila, yun yung grounding mo is yung health ng isip mo at yung emotions mo. So, yeah.
um, ano ba, napag-usapan to kanina, yung riding the waves sa buhay. Yun nga, seasons ng buhay. Kailangan nating matutunan hayaan na mangyari sa atin ng mga bagay-bagay. And then just learn from those. Tsaka yung routine, yung sustainable routine for us. 'Di ba? I talked about health kanina, how important. Alam mo, recently, nasabi ko sa mga ka-work ko, di ba lagi namang sinasabi sa atin yung exercise? Oops, yun na wala. Yung Hindi, tinagal ka. exercise. Mhm. Di, totoo pala yun. Hindi, pag nag-exercise ka, may effect sa brain mo na talagang medyo mas stable, even yung mood mo. Para kasi ano na-feel natin na yung exercise is a luxury or it's a something na hindi priority. Pero as you're aging, ano pala talaga, movement is medicine. So, sino dyan, press one doon sa mga magulang dyan na nakakapag-exercise pa. Or anyone na Totoo. nakakapag-exercise ba? Ikaw ba, Ate Joy, anong main mong Exercise. Eating. Joke. Eating. Talking? Eating tsaka talking. Yung kuya ko Oo. super health buff. Alam mo, hindi niya napansin ko kasi, 'di ba si Shan, which is 4-year-old, yung 4-year-old youngest ko, sobrang like, iba talaga siya dahil nakikita niya yung presence ng kuya ko tsaka ng father ko. Sila yung dalawang father figures niya. So like si Papa, sobrang pag anything has to do with driving or something, yun talaga, kay Papa talaga ang usapan. Like si Lolo, ganyan sa driving. Tapos pag nasa car, nasa likod siya ng driver seat, nagpi-pretend siya doon na nag-drive. So, meron siya doon parang apakan, nagbe-brake siya. Girl, nung isang araw sabi niya, Mommy, I'm on autopilot, so we can talk. Oh, may ganun na siya. Ang dami niyang alam talaga. Naka-autopilot daw siya, kaya pwede na kami magtsikahan. Kasi katabi ko siya sa likod, sa passenger seat sa likod eh. Tapos ayun, Ah, in-autopilot niya daw muna yung pagdadrive niya, kaya pwede na daw kami magtsikahan. O, di ba? Tapos naman si kuya ko, kasi nga sa gym ba, sabi, Mommy, I need to go to gym, or ganyan. Tapos magpi-pretend siya na magaganyan siya. Na lang yung naisip ko na, nakakatuwa kasi meron siyang ganong klaseng two father figures. Tapos kitang-kita mo talaga sa kanya na de-develop sa brain niya na eto yung ini-emulate niya, ito yung ginagaya niya, ito yung I have to be like this, ganyan. Napakalaking bagay. Pero na-share ko naman din kasi siya kasi nga parang yun yung point ko, yung mga bagay na na-observe talaga natin. Tapos kung paano sila nagkakaroon ng impact sa sa self, bata. 'di ba? Correct. Totoo. Oo. Totoo. I think at some point, shinare ko to sa page or sa mga isa sa workshops ko, how your child observes you, even yung way nyo of responding to a problem, how you take care of your health, how you rest, how you say no. So, sobrang laking bagay na at this point in our lives, matutunan na natin yun kasi dun nila iti-take yung ganong Totoo. learning. Hindi naman ito tinuturo sa school eh. Yun, Mm. sino magtuturo nun, di ba? Yung home and yung parents. So, nice naman na na napag-uusapan to. Kasi ang laging iniisip, okay, ang ituro nyo is ganitong words. Ang Parang ituro nyo, academic. Oh, parang oo, laging academic. Totoo. yeah. Laging Parang, something related. hindi ko sure, sana hindi lang sa akin. Pero yung type of content kasi na take in ko is more on the neuroscience and parenting side na yun nga, yung teaching na hindi mo yan maituturo in theory lang. Kailangan mong ipa-observe sa Ipakita. anak mo. Oo, na True. ginagawa natin to and it takes so much practice. Kasi ilang taon na tayo, 'di ba? At this Mm. level of adulthood, pag hindi pa rin natin master, how would you expect a child to actually learn that at their age? Okay, Mhm. 'di ba? So, Nag-share si Mami Emily Lauren. Every day is life to live our little one. Just playing mobile games, you can express everything with enjoyment. And si Mami Joanne, importante maging malakas para sa ating mga awesome kid. Ako na hindi masyado nanonood or less din social media, mas focus sa mga bagay na mas importante sa ating buhay. Like ang ating pamilya at awesome kids. Thank you for yeah, totoo. sharing. Totoo, di ba yung focusing on what is really important. Yung something actionable. On something na pwede kang matuto. So, hindi natin, yun nga, yung filtering out ng mga bagay-bagay. And speaking of mental health, ang naging mental health practice ko kasi simula nung natapos yung last workshop ko sa Iloilo, decluttering.
Decluttering ng bahay, decluttering ng laptop, yung mga ganyan. Pati ng isip, 'di ba? Yun nga, yung you have to filter out what is not important and prioritize what is important for you. Iba-iba 'yan sa Totoo. ating sa ating lahat. Iba-iba Oo. tayo ng buhay. Correct. Pero Ang ako, feeling ko, yun nga, similar tayo doon, na doon sa pages natin, hindi mawawala ang something about mental health. Ako din kasi parang sobrang naniniwala ako doon Parang, yun, pwede ko rin tawagin yung sarili ko na mental health advocate. Kasi yun din ako, na parang kasama talaga siya, napaka-significant at napakalaking bagay talaga niya, yung mental health. So yung mga post ko din about that, related pa din dun mm, sa pagiging speech therapy content creators natin. Hoy, ayan na tayo. Oh, sa past oh, convention. mm, Anong ano? Ano? ayun, 'di ba? I-share natin sa kanila. So, alam niyo po, ito pong PASP ay ang association po ng lahat ng mga RSLPs or speech therapy sa buong Pilipinas. Sa mga legit speech therapy sa Pilipinas. So, after ng pandemic, ito po yung first ever na in-person convention namin. So, nitong ano po, kailan nga? July 12. 15? 11 Eh, to 14. July 11 to 14 sa Alabang po. ah, Yan. ah, ah, ah. So, yun, we wanted to share that kasi nga nakakatuwa rin po yung yung ganun na after pandemic, ito yung first time na in person. So, naitawid siya, successful yung event. And ang daming learning. O ikaw, Ikaw muna. ang daming learning kasi nga parang ngayon first time ko na mag-volunteer. First time ko po mag-volunteer sa gantong big event. So nakita ko yung yung mga ginagawa, yung ang dami talaga yun nga na hindi naman nag-look after dun sa kung ano makukuha Pero you want the event to be successful kasi. You want to be part of that. Yun yung ako natuwa ako, sabi ko nakakatuwa. Pero yun nga, isipin mo yun single mom, tapos nagtatrabaho ka pa, tapos may mga content ka pa, pero nagagawa mo pa rin kahit pa paano tumulong doon, o, di ba, naisingit mo siya. Mm, Oo, pero mm. yun nga, sa akin yung experience and yung learning, nakakatuwa. Tapos, ang dami yun, yung mga guest din natin doon, yung mga speakers, yung naging talk itself, ang dami talaga. Tapos, pili ko pa rin talaga tayo kasi na avid fan of continuing education. Alam niyo po yun, ang dami kasi talaga. Non-stop, never learning. We're students for life, ganyan. Like, kang maghahanap ng something to help you and to grow you and to, improve kung ano yung ginagawa mo or yung natutunan mo, yung outdated, mapalitan ng mga bago na backed up by science and research. Yun. So, Mm. nakakatuwa yung mga ganong opportunities. Totoo, totoo. Tsaka parang iniisip ko, ever since kasi, nag-start ang convention after graduation ko eh. So, yung first convention, 2016, di ba? Parang ako, I just can't pass up the opportunity na, kaya kita pinauna eh. Kasi, nauna ko talagang point dun is to catch up with people. Oo naman. Hindi. Pero I mean nga, yung progression ng topics kasi, malaking tulong din nga. To even if hindi siya new knowledge, maraming hindi new knowledge eh. Pero ang daming great reminders sa kung paano tayo mag-practice as an SLP in real life, yung sa clinic with dealing with actual family, neurodivergent families. Sobrang um remarkable sa akin yung idea nung kagalingan. Hindi gano'n. Kasi, di ba yung sinasabi dun is yun nga, we have to practice with reflection, yun, reflective practice, and be humble and level down with our stakeholders, yung mga families that we're serving. So, ang nice na we have the opportunity to learn that again and relearn and practice that sa clinics, sa personal clients, tsaka dito sa page. So, laging ang daming opportunity to learn and relearn a lot of things dito sa trabaho natin. Kaya sobrang love. Parang Totoo. Correct. nakaka-passion. Oo. Ako yung natuwa talaga din nga ako kasi nga nakita ko yung other side of it. Tapos parang yun nakakatuwa lang yung yung mga learnings din doon. Pero yun talaga parang naisip ko grabe after
after pandemic, ito yung first ever. So parang sa akin, very memorable talaga siya. Yung gano'n na maging successful tayo. Tapos nakakatawa pa kasi ito naman sa DevPed, alam mo ba, sa tagal-tagal na lang nagaganyan, ito yung first ever na attendan ko. Wala pa akong ever na attendan na DevPed convention. So sobrang na-happy ako na, uy, sa 25th anniversary pa nila na, ay, convention or anniversary. Doon makaka-join ako. Makikita ko how it is, how they do their convention. So, super happy and excited to be part of the DevPed convention this Oh September my 3 and God. 4. Ikaw, Hindi, nakailan ka na? simula nung gumraduate ako, Ilan then, nga? ayaw ko. Ever since, Ako. ilan na, 8 years, ay, 9 years na ako nagpa-practice eh. So, di ba minsan twice, ay, tama ba? Twice a year Twice, din sila. Kasabay din natin sila. Yeah, every other year sila. Every 2 years. oo. Pero actually, halos every year din yan kasi meron silang regional. Ah, okay. So, Di ko alam yun. so siguro out of my 9 years of practice, naka-attend ako ng mga 5 or 6 na. May Mm. konti lang Oh. the year nung pandemic na hindi ako nag-attend. Pero alam mo, hindi ko rin kasi mapasa po yung opportunity for DevPed Convention. Kasi every year na i-hold nila yan, sobrang dami kong bagong natututunan. As in bago. Mm. Hindi lang siya Mm. reminders. Mm. Ang gagaling ng mga DevPeds natin. Tsaka, yung thought ko naman kasi is, I need to know kung ano yung collective na pinaglalaban ng DevPed, ng mga DevPeds. Para alam natin kung ano yung i-re-reinforce sa parents. Anong klase ng Mm. knowledge. Tsaka yung type of resources na, ang very generous ang DevPed convention sa resources. Like, anong apps, anong books or anong website mo pwedeng basahin, yung mga ganyan. Sobrang dami kong napipick up na I think siguro other than the parent side, for us therapists, kailangan kasi natin ng ganong learning on how to collaborate with other people. Hindi pwedeng SLPs tayo, puro about language lang, speech lang yung alam natin. Kailangan alam natin yung other profession para kaya nating mag-incorporate or makipag-collaborate. Yun nga, para matulungan din natin yung magulang na integrate yung knowledge na nakukuha nila from different therapists. So, yun. Mhm. So, nice naman. Welcome to your first convention. I think sobrang bongga nito. 'Di ba sa 25th anniversary nila Uy, sa or mga parents dyan. na Tara. pwedeng mag-attend. Yes. Correct. Ito naman tayo sa RSLPs in social media. Isa sa mga sobrang nakakatuwa din, totoo, na we're growing and more RSLPs are trying to share their content or make content to reach more people. 'Di ba? Sobrang happy ko dyan. Kasi 'di ba last year, yung unang shinare ko na highlight of the year. Actually, I think highlight of my SLP journey yun eh. Yung mag-speak in front of kapwa SLPs in a general assembly. 'Di ba yun yung sinabi ko? Tara, sabahan niyo ako maging keyboard warrior. Tapos after that, nakikita ko din talaga na merong mas maraming SLPs replying in Autism PH, sa iba't ibang Facebook group. So, nakaka-happy na mas maraming reliable sources sa social media. I mean, expert tips, hindi lang yung kapwa parents na sharing their own experiences. So, at least we have the best of both worlds. Yung subjective experience and yung objective information. I feel like at this point, if your social media is curated na to what you really need, sobrang dami mo na talagang matututunan sa internet. Pero yun nga, syempre, puro short form. So, bahala ka nang mag-isip, di ba? So, mag-shoutout tayo ng mga ganyan-ganyan. Ako super happy ko. Nung past convention kasi nakasalubong ko si Teacher Nicole. Teacher Alisa Nicole, Yes. hi! Hello, Ganyan, shoutout yan. natin siya. Oo, tsaka hindi ko nahayan si Teacher K kasi nag-host siya nun tapos antok pa ako Oo. ng umaga. Teacher Oy, by the Marie, way, wala. Teacher Nicole is the Sleepy SLP. Yun ang Yeah, sa handle niya. Instagram. Pero sa, Yeah. sa TikTok, siya ay si Teacher Nicole. Okay, yun. Tinan mo, di ko alam yun. Oo, Sa yeah. Facebook ko And kasi siya mas also, nakikita eh. Mm. ayun nga, and also, in social media, follow me on TikTok. Nagsisimula na akong mag-produce ng mas maraming content sa Oh, TikTok. ayan. Nasa Yeah! TikTok pa rin ako, pero isa pa rin yung, mula, Di, mula nung di, in-announce ko yung TikTok, isa pa rin yung post ko. Yun alam lang. mo,
kung Oh, mahirap sa Facebook, mas mahirap sa TikTok. Parang, ba't ganun? Ang daming echoes. Tapos, bawal kang totoo. mag-mention ng ibang app, ang daming mga words na bawal mong sabihin. So, parang, tulungan niyo naman ako. Sino ba mga TikToker dyan? Dale, charot. Tulungan niyo naman ako Sana sa mga i-navigate ang buhay. TikToker. Totoo. Ako kaya, wala, nag-try lang ako na, ay, may isa na tayong content. Di ko alam kung kailan masusundan yung content ko sa TikTok. Ay, Nako, nako. kakaloka. Sobrang Pero hirap. yun, itag natin. So, Thrive MD po, Thrive.md, nasa Facebook po sila. Facebook Live din po yan. Yun nga, as we all know, Teacher K talks and Teacher Mariel ng Project Playtime. Tapos kami po ni Teacher Jack. Si Rosie SLP, yan, bago Oh lang yeah, Teacher siya. Rosie. Hi, Teacher Correct. Rosie. I miss you. Tapos Cover si ko dati si Teacher Indy. Rosie. Si Si Indy, Teacher, alam ko, Indy ay, mas ano siya, Instagram ba? Si Indy? Alam ko hindi kasi, na siya or TikTok. masyadong maano. Hindi na siya masyado kasing active. Kasi parang nung last ko siya nakausap, she also is part of the team ng Project Playtime. I think. Okay. So, Okay. hindi Oo, ko sure naalala ko ngayon. yan. Parang chinika niya Oo. yan din yan nga. Oo. Pero Oo. yun po. So, mas marami naman po yung nandyan. Alam mo, even sa OTs, actually, sa OTs and PH, totoo, si Teacher Tanya, shoutout natin Teacher Tanya, and yung mga iba na OTs na very eager sila na mag-share or sumagot. Yan, nakakatuwa. Oh, Yung yeah. presence. Tsaka sa mga PT side naman si Teacher Moha, hello. Yeah. Wow. O, Mga diba? ganun. So, Support I mean, you natin. don't really have to be, I mean, you don't have to start a page to give out reliable information. Yun nga, yung mga personal na willing sumagot ng mga tanong, kung may Correct. energy, Ang kung laking may brain tulog. cells. Totoo. Kung may time, yes. Diba? Ay, nasa last page Mm-mm. na tayo. Oh my gosh, naiihi na ako. Mm. Hopes and goals for the year ahead. Months ahead. Okay. Oh. 'Di ba? Anong hopes and goals mo? Pahinga, Um, no? Yun talaga yung goal mo, eh, pahinga eh. Oo. Hindi, pahinga nga, tsaka yun nga, ma-reorganize ko in my mind, ano nga bang gusto kong patunguhan ng our learning corner by next year. I feel like, marami akong mga na-check sa boxes ko when I started manifesting in 2025. Pero, ang dami doon na gusto kong ma-continue, like yung live online workshops. I think, ano na, pang ilang batch na? Magiging fourth batch na yung next year. Sana ma-push ko ng once. Sana magawa kong twice. Kasi goal ko talaga sana na twice this year. Kaso grabe naman. Hindi ko na kaya. Yung ganun. So, Mhm. and then, sana mas marami pang ma-reach na parents yung recorded webinars. Kasi as I ranted and TikTok, di, maglilibo na yata yung mga waitlist ng mga therapy centers. So, I hope it's a good, I mean, I hope you understand the good start na matutunan nyo na yung, like, what you can do at home. And yun nga, saan kayo pwedeng magsimula. So, if you're a parent who's been there, please share my recorded webinars to other parents na ang tagal na Correct. sa waitlist at hindi pa alam kung saan magsisimula. Yun nga din, sana hindi maapektuhan ng burnout ang quality ng contents ko. I think nakikita niyo naman. Like, every time I post, I try to upskill. Yun naman yung ginagawa ko. So, yung mga designs ko from 2023, sobrang layo na sa mga kayang gawin ngayon. So, ayun, habang na-enjoy ko pa to, I want to keep learning how to actually be better dun sa craft na to. So, yeah, so yun, yung live workshops, yung recorded webinars, yeah, more, I hope I can keep up yung collaboration with the clinics. Especially yung mga pina-fly in. Ang 'Di saya ba? kasi. Ang saya. Totoo. Tsaka yung mapuntahan mo yung lugar, ma-meet mo yung mga people. Sa lahat ng na-workshopan ko, meron akong nami-meet na at least one parent who's been a follower. So, ang saya-saya ng ganong experience, tsaka yung parang feeling mo talaga lumawak yung mundo mo. Yung ganon. So, that's it. Totoo. Tsaka Totoo. yun nga, abangan nyo next year, yung QC. Sa mga taga-QC, Metro O, 'di Manila or ba? Bulacan area. Yes, yung Meron akong yung series collab. dyan. Correct. Series Oo. dyan. Ako siguro Go, yung hopes ikaw. ko is ano,
yung mas marami pang maabot. Actually, yun din. Kaya din, like, ba, sa YouTube, di ba? Although slow growing siya, okay lang. Ganun yung naisip ko. Pero yun, sa tulong ng ibang mga tao, people will see, yun nga, na may pwede silang balikan, may mga resources available, di ba? Mm, Na pwede lang i-try at their own time. Tapos, yung ano talaga, yung learning, natutuwa ako kasi parang iniisip ko, lahat naman sa ginigess ko, natutuwa ako dun sa mga pinag-uusapan. So, it adds to the quality of life and the person that I am dun sa mga ini-invite ko. So, yun nga, parang isipin mo, hindi lang naman yung mga sinishare mong audience yung target, pero ikaw as a person. You gain so much from listening to the stories and from mm, yung mga triumphs and struggles and challenges na na-overcome ng mga tao. Sobrang it-changes you din as a person. So, mm, more of that actually yun. Kasi nakakatuwa yung kung paano nakaka-adapt sila and nakaka-edify, they make you stronger as a person and the community itself din. Yun nga, na mm. parang mahanap ka ng someone to relate to, tapos yung information na helpful sa'yo at matatry mo din. Ayun. So, nakakatuwa. Alam mo, wait lang, ma-share ko lang. Pero, recently kasi, naalala ko lang to sa top of my head na may mga sabi-sabi, sabi-sabi talaga yun, no? Chika. Um, Online chikahan nga. Pero hindi, sabing ganun, meron pala daw talagang in other places na parang struggle din ng mga DepEd natin. Kasi may iba din na hindi naman nila forte yung pagda-diagnose tsaka pag ano, na medyo, yun din, parang kumbaga sa atin kung may pseudo SP, parang may ganong version na rin sa mga DepEd, which is yung hindi naman nakakuha ng proper training to evaluate and to assess, but they offer that. Yun. Mm, Alam mo ba mm, yun? mm. Di mo alam yun. O, di ba? May alam ako, pero yung mga na-check ko kasi recently is, I mean, nagpa-fact check ko naman na ang type of professionals like them, they are actually trained to execute standardized tests. So, hindi ko sure yung mga hindi properly trained. Parang ganun. Kasi, Mhm. sa totoo lang ha, ang pagda-diagnose naman talaga, ano kasi to nalaman ko to from, di ba sa US? Sa US, even SLPs can implement autism diagnosis. So, Mhm. sinabi to sa akin yung kakilala ko na, yun nga, meron kasing mga tests lang na if you train with this, I mean, if you train for this, pwede ka naman talagang mag-diagnose. It's just that dito sa atin, ang practice is, DepEd lang ang pwede. Kasi I Or, think wait DepEd yung lang, in-honor. disclaimer, DepEd or yung iba, pwede naman yung iba. And ay yung katulad ng neurologist and psychologist and psychiatrist, child psychiatrist, ano naman po, valid naman din sila. Mas talagang known lang ang mga DepEd. Oo. Tsaka yun nga, parang may mga certain, ano ba, institutions, like kunyari, DSWD, o kaya may mga therapy centers, na hindi nila ino-honor yung iba just because Mm. hindi DepEd yung Yeah. nag-assess. So parang, I think it's just a systemic issue. Hindi naman laging yung credentials nung nag-implement ng test. No, so parang, yun nga, ang nangyayari, dahil hindi in-honor, nagpa-check up ulit sa, na ulit, may naging nagastos ulit, yung mga ganyan. So, yun Mhm. yung mahirap sa practice kasi sa profession natin or sa allied health is sobrang overlapping ng roles. Wala rin namang like one standard protocol for us. So, yun nga, nagiging trial and error Correct. tuloy yung learning ng parents. Totoo. Pero Go. kasi yung nachika sa akin at natanong ko nga sa DepEd is kung allowed ba sila kasi parang yung nakarating is parang pedja na regular pedja administering and giving the diagnosis. Doktor sila ha, yun po yung paglilinaw natin. Doktor naman sila at licensed po sila. But yun nga lang po, yun yung parang pinopoint out ko lang, Jack, na iba yung training. And tama yung sinabi mo, sa US, mga SLPs and other ano, basta mag-undergo sila at nung certification for the training, pwede talaga sila mag-diagnose. Katulad ng tinatawag po nung last na guest natin si Teacher Marge na nag-take siya ng Certified Autism Specialist. So, mahaba at madugo yun, hindi lang sa utak, kundi sa oras at sa bulsa. Pero kasi, she took that to be something helpful pa dun sa mga clients niya na nasa ibang bansa.
So kaya niyang Mm. magbigay ng diagnosis na autism after Mm. completing that certification and training. So dito Mm. lang din sa atin, parang ako, parang I'm always after na sana nga yung mga nakuha nila is yung reliable or na double check nila yon. Katulad nun, yung licensed na child psychologist or child psychiatrist, kasi meron naman po talaga sila sa license nila and sa training nila na pwede silang mag-diagnose po. So ako Yes. laging doon lang kesa as opposed, kasi ang alam ko din pedjas are not, yun nga, hindi yun kasama sa scope nila kung pedja-pedja ka lang. I mean, hindi ko siya minamaliit, pero parang yung point ko is, kung pedja lang yung training mo, hindi siya specialized pa further. Yun yung point. Mm. Yeah, yeah, totoo yan. So, um, just before ano yun, alam mo yun, parang, hindi naman lahat ng pedya, bahala na, para kailangan mo lang talagang i-fact check yung credentials nung nag-handle. And we have to really spread more information dyan para alam ng parents. Kasi nga, kung sakaling Totoo. in-advertise at naging convincing, hindi misled na sila dun sa Totoo. ganong mga mga Tapos at the end, katulad nung experiences. sinabi mo, Jack, at the end, madodoble gastos pa. Kasi kung hindi rin Mm-mm. tatanggapin sa DSWD, baka kayo din yung parang natalo din doon. Kasi, ayun, hindi rin pala tatanggapin doon sa inaasahan nyo sana makakatulong din for financial aid or help, 'di ba? Oo. Oo. So, sakit pa sa puso at sa bulsa. Yan. And we're gonna wrap up. Nabot tayo ng 1 hour and 40 minutes. O, tingnan mo yun, no? Ito na naman tayo. Sobrang salamat po sa mga nag-join sa atin. Thank you so much. And please join us next Sunday naman with Miss Judy Marsha, our registered guidance counselor po. Jack, thank you so much Mm. for this collab. You're Until next welcome. Thank you time. then. Next year ulit. Abangan nyo na ulit next year. Tingnan natin kung saan ulit tayo dadalhin ng Yeah. next year. And si Miss Judy pala ay guidance counselor. Recently, lagi siyang Yes. nag-share sa atin. So, abangan Oo. ko rin yan. Chika mo siya. Natutuwa nga ako eh. Nakikita ko siya, share niya yung mga pages, yung mga posts mo. Mm-mm. Yeah. Diba? So Sige, maraming alright. So, salamat po sa inyo. Have a blessed Sunday evening. And holiday yeah. pa bukas. So i-enjoy niyo po ang family Long bonding. weekend. Yay! Happy Yes. Sunday po. Good night. Yes. Bye. Bye.